Hello at welcome sa ating talakayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang salita na baka ngayon nyo lang maririnig pero napakalaki ng implikasyon. Desertification. Ano ba to? At bakit sinasabi sa isang malakas na sanaysay ni Carlos Conde na ito'y mahalaga para sa kinabukasan ng Pilipinas? Yan ang aalamin natin. Simulan natin sa mga salitang ito. May naramdaman akong kumilos sa loob ko. Grabe, yung halo ng pighati at galit, yung feeling na yon na matagal mo nang kinikimkim, yan mismo yung naramdaman ng author, si Carlos Conde, sa isang napaka-critical na pagdinig. At dito mismo magsisimula ang lahat. So yung matinding emosyon na yon, hindi yan basta-basta. Naramdaman niya yan sa isang lugar na, alam nyo, napakabigat sa loob mismo ng International Criminal Court. Doon habang may hearing laban kay dating Pangulong Duterte. At dito, ipinakilala ang isang konsepto na medyo nakakakilabot, ang virus of impunity. Isipin nyo to ha, parang isang sakit. Pero yung inaatake hindi katawan natin, kundi yung mismong kakayahan nating malaman kung ano ang tama at mali. Isang sakit na bumubura sa linya sa pagitan ng dalawa. At ito yung mahalagang tandaan ha, yung nagsusulat nito si Conde, hindi siya yung tipong nakaupo lang sa malayo at nagmamasid. Hindi. Sila, mga journalist, aktivista, mga abogado, nasa ground sila. Nakita nila to with their own eyes, kaya naman yung bawat salita may bigat, dahil personal nilang naranasan. Okay, so para mas maintindihan natin kung gaano kalalim tong issue na to, silipin natin ang isang specific na eksena sa loob ng courtroom. Yung sentro ng lahat ng ito, isang litrato. Simpleng litrato lang, pero wow! Hindi ito ordinaryo. Kasi itong litratong to, naging simbolo na siya ng isang buong panahon. Marahil natatandaan nyo to. Ito yung sikat na larawan na tinawag pa nga ang Pieta ng Pilipinas. Grabe yung eksena. Isang asawang yakap-yakap yung bangkay ng mister niya na binaril. Isang larawan na kumakatawan sa libu-libong katulad na kwento ng pigati noong panahong yon. Tapos, dito na nangyari yung isang bagay na talagang ikinagulat ng author. Itong litrato na simbolo ng sobrang bigat na pagdurusa, sinubukan daw gamitin sa korte bilang isang simpleng legal na props, ika nga. Para kay Conde, hindi lang to legal tactic eh. Para sa kanya, pambabastos ito sa mismong pagkatao at pagdurusa ng biktima. Kaya naman sa article, sobrang linaw ng sinabi niya. Para sa kanya, yung ginawang yon ay isang gawa ng karahasan sa sarili nito. Kasi yung pagbaliwala sa ganong kalalim na sakit ng isang tao, karahasan na rin daw yun. Okay, so iwan muna nating saglit yung tensyon sa loob ng korte. Lumabas tayo. Dahil dito sa labas, mas makikita natin yung isa pang anggulo ng kwento. Yung lamat, yung pagkakahinati-hati ng bansa. Sobrang magkaiba talaga ng mundo. Sa loob ng ICC, andun yung pagluluksa, yung pighati. Paglabas mo, ilang metro lang ang layo. Para kang nasa piyesta, ang ingay, ang saya ng mga supporters, magkaibang realidad, pero iisang lugar lang. Pero alam nyo, hindi yung ingay yung talagang tumama sa author. Ang mas tumatak sa kanya, yung pagmamalaki, yung pride, yung parang sobrang sigurado sila na tama sila, na nasa tama yung panig nila. At para sa kanya, yun yung mas nakakabahala. Kaya napaisip siya at napapaisip din tayo. Teka, tungkol lang ba to sa isang tao? Kay Duterte lang ba? O baka naman, tungkol din to sa ating lahat. Sa milyong-milyong Pilipinong pumalakpak o nanahimik na lang o simpleng nagwalang bahala. At dito na nga papasok yung pinakapuso ng buong sanaysay, yung solusyon o yung panawagan niya para harapin itong napakalalim na problema ng bansa. May nag-message daw sa kanya at binigay ang isang salita na, ang bigat, desertification. Saan galing yan? Hango daw yan sa denazification na ginawa sa Germany pagkatapos ng World War II. Yung proseso kung saan hinarap nila yung madilim nilang nakaraan para siguraduhin hinding-hindi na mauulit. So anong ibig sabihin ng desertification para sa Pilipinas? Sabi sa artikulo, ito yung sistematiko at masakit na pambansang pagharap sa katotohanan. Yung sama-sama nating tatanungin ang sarili natin. Ano ba talagang nangyari? Bakit nangyari yon? Sino bang may panagutan? At pinakimportante, paano natin sisiguraduhin na never again? Okay, magandang konsepto. Pero paano? Paano yan gagawin? Well, ayon sa author, may mga paraan para simulan ang landas tungo sa pagtutungos na to.
Una sa lahat, nilinaw niya. Yung kaso sa ICC, kailangan yan. Napakahalaga niyan para sa hustisya. Pero hindi yan sapat. Hindi kayang gamutin ng isang korte lang yung sugat at lamat sa buong lipunan. Ang tunay na pagtutuos daw, kailangan mangyari sa araw-araw na buhay. Sa mga eskwelahan, sa media, sa loob mismo ng mga pamilya natin, kahit sa politika. Kailangan daw pag-usapan, kahit mahirap, kahit masakit. At tinapos niya ang sanaysay sa isang napakalakas na mensahe. Sabi niya, hindi ito magiging madali. Hindi ito magiging komportable. Totoo naman. Pero, giit niya, ito lang daw ang tanging paraan para makabalik tayo sa isang bansang karapat-dapat nating paniwalaan uli. Kaya iniiwan tayo ng artikulo na may malaking tanong. Kapag ang isang bansa ay ganito kalalim ang pagkakahati-hati tungkol sa sarili nitong kasaysayan, paano ba ito magsisimulang maghilom? Isang tanong na siguro para sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo.